Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, Angels, Archangels, and syempre sa mga animal spirits. Okay, so it's March 1. And syempre po, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. And sa lahat po ng mga subscribers, maraming sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. And sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And sa mga nagtiwala po na nagparitual, especially po dun sa mga biktima po ng nagagayuma po ang mga person nila, maraming salamat po. At sa mga nagpa-reading, maraming salamat din po. Lalo na po ditong buwang nakaraang buwan, February. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nag-subscribe ng month of February, maraming salamat po sa inyo at God bless you all. And sa mga ito pong ako po, okay, papakilala po muna tayo, no? Lalong-lalo po to sa mga baguhan. Ako po si Angel Whisper 11, at ako po ay tarot reader, oracle reader, divine healer, and also ritualist. So, sa mga gusto po na magkaroon po ng one-on-one reading, walk-in or online, nandiyan lang po sa description box ang aking contact details. Ganon din po sa gusto po magpagamot, magparitual, so kontakin nyo lang po ako dyan. And ganoon din po sa mga pag-avail po ng mga oils, no, and mga medallions po, no, na mga for protection, mga all-in-one protection po na medallions. Pero meron din po ako mga for specific na parang halimbawa hindi na po balikan ng mga kulang barang. Meron din po akong ganyan. And again, sa mga gusto po magpa-appointment or gusto po magpa-reading by appointment po tayo, kahit po walk-in, kasi nga po ako po ay meron pong line up din po sa online, especially po yung mga taga-ibang bansa po. So, kailangan po natin ng by appointment, no? So, muna po tayo, chat po muna bago po magpunta para po hindi po tayo mag-antay kasi po minsan nakasalang ako dito sa laptop, no, sa online. Okay, so ngayon po, syempre kukuha po tayo ng mensahe sa universe, no, kay God. Kukuha po tayo ng message for you for this month of March. Okay? So, tingnan po natin. And again, para po sa mga baguhan, ito po is magsisilbi pong gabay sa inyo sa araw-araw. Duwi po ng kamay ko kasi gumawa na po ako ng black salt. No? Black salt, gumawa na po ako. Pandagdag po kasi po lately, ang dami ko pong ginagamot. Okay, so now is may gumagapang na pusa sa aking altar. Okay, ayan na po, dumungaw na po siya. Dali lang po. Uy, ano ka ba? Okay, akala niya may pagkain ako. Okay, so ito lang po muna kukunin natin na message from the universe. Kukuha na po tayo dito ng mga ilang cards, no? Then, kuha po tayo sa iba. Okay? Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, mahal na Jesucristo, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking pong tagapanood para po sa buwan ng Marso. Naway kami po yung inyong patuloy po bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng mga karamdaman. Naway kami, lalong-lalo na po yung mga karamdaman po sa physical. At ako po yung lubos papasalamat sa inyo dahil po sa protection na binibigay niyo po sa amin. Lalo na po ng buwan ng Pebrero, naway ganun din po ngayong month ng Marso. Maraming salamat po. Amen. Kami po inyong samahan sa oras na ito. Okay. So, kuha na po tayo ng first message. Ano ba ang first message sa inyo ni Universe or ni God, ni Jesus Christ, ni Mother Mary, no, ng mga Ascended Masters? Ano po ba ang message? Ano kaya ang first card? Ano
kaya? Oops, I did it again. Okay, so dalawa siya, no? Okay, so choice is the most powerful tool you have. Every choice you make shuts some doors, but also opens several doors, bringing new experience into your life. At any given time, you can change the direction of your life. You are the only one choice away. So, choice is the most powerful tool you have. So, andito yung parang ikaw ang mamimili. Pero yung pinili mo na yon is for sure, alam mo sa sarili mo na this is the right thing. No? So, meron kang ganong powers na parang if you are finally decided na ganito ang gagawin ko, doon ako pupunta, well, that's what you think na tingin mong tama. And maybe, bakit nasabi to ni God, bakit nasabi to ng universe, because of, andito yung, alam mo sa sarili mo na tama ka kasi, hiningi mo naman muna to ng sign kay God. Kaya, kumbaga, you're just following your intuition, that's why, andito yung, you have this powerful choice. No? So, hindi ka naman ito talaga dadalhin sa kapahamakan. So, yun na nga, so, kung sakali meron ka man din na, meron ka man parang sinurrender, meron kang kinlose, or meron kang parang, nagkaroon ng disconnection sa mga taong ganito, no? Pero, merong mga parating na tao sa inyo, mas mabubuti kesa doon, na mas deserve mo naman. So, parang hindi mo kailangang manghinayang, no? Hindi mo kailangan manghinayang kung sakasakaling meron mang mga tao lumalayo sa'yo or meron ka mga taong nilalayuan kasi may mga parating naman na deserve mo na for sure mas makakatulong. Hindi ka bibigyan ng negativity, hindi ka bibigyan ng toxic emotions, mga ganyan. So, ito mga parating na tao. So, ito yung mga several doors will open. So, ito yung mga magdarating sa'yo, maybe, hindi lang tao, kundi mga opportunities or maybe some spiritual gifts na darating sa'yo na unexpected, na bigla ka nalang ma-amaze na, oops, may bago na naman ako. May bago na naman akong powers. Mga tipong ganyan. Because you let go yung mga taong, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng blockages. Mga ganyan. Or maybe, dito yun, nililet go, let God mo na lang yung mga tao na talagang bumabati ko sa'yo, mga naiinggit sa'yo, mga sinaninira sa'yo, yung mga walang paniniwala sa'yo. No? Mas maganda po yung ganon. Mas magkakaroon ka ng peace of mind. Better to stay at home. Huwag ka na makihalubilo. No? Kasi yung nakikihalubilo ka sa taong mga sarado ang utak. No? Yung mga tipong parang wala nang ibang tinignan kundi yung pag-angat mo sa buhay. Yung pagiging masaya mo sa buhay. Yung mga ganon. So, just keep quiet. Stay at home. No? And asikasuhin mo na lang kung ano yung mga dapat mong asikasuhin. If you're pamilyadong tao, then asikasuhin mo pamilya mo. If you are parang both like healer ka or pamilyado, then balance and doon ka talaga mag-focus. Aanin mo yung makipagkudahan sa labas. Nonsense. No? So, mag-focus ka kay God, mag-focus ka sa family mo, then it follows na, no? Yung mga dapat na ma-achieve mo. Okay, so ang kakambal nito is I know that you have been questioning yourself lately and wondering if you're good enough or strong enough to do that which your heart desires to do. This message is here to remind you that you really are more than capable of doing it. Rise up and take the leap of faith. So, ang nangyayari ngayon dito, parang may slight duda ka sa mga kakayanan or kapangyarihan na meron ka ngayon sa spiritual. So, yes, you keep on questioning yourself na kaya ko ba talaga? Kaya ko ba? Minsan po kasi meron po nangyayari sa atin, especially po sa healer, like body gestures, buga, orasyon. Mapapansin niyo po yan. Pagka kayo po yung nanggagamot na, bigla na lang pong bubukas sa bunganga ninyo yung ganitong orasyon. Kasi yun po ang kailangan. Yun po ang dikta sa inyo. O yun po yung Holy Spirit na kusa po na siya yung bumubuga o siya yung parang pananalita mo lang, pero yung spirit o yung banal at buhay na salita ng Diyos, yun po yung lumalabas sa bibig ninyo. Body gestures, kumpay, basbas, sila po may gawa niyan. It's not you. Okay? So, trust the process habang nanggagamot po kayo, no? So, kasi lahat naman po ng desires po ninyo is ibinibigay naman po sa inyo ni God kasi lahat naman po yan. Bakit po
wala silang pag-aalinlangan na ibigay sa inyo yan. Kasi po, maganda naman po yung intentions ninyo. And ang gusto nyo lang po talaga dito, isang makagaling ng tao. Magkaroon po ng komportableng buhay, magkaroon ng bagong pag-asa, second chance, yung mga taong to. That's why, andito sila na tinutulungan po kayo sa healing. No? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is faith. No? Okay, so what else? Ano po ba ang message? Okay, so we have live your life to its fullest potential. Let go of the need of approval from others. Live up to your own expectations and nobody else's. No more selling yourself short. Keep moving forward. You've got this. So, live your life, no, to its fullest potential. Gawin mo yung best mo talaga. Kasi, kumbaga, paano ba maisasagawa yung fullest potential? Paano mo maibibigay yung full power mo, no? Ano po kasi yun, pagka halimbawa po as a healer po, no, or as a tarot reader, ang kailangan po dito is syempre yung tiwala nyo rin po sa sarili nyo, no? Ganun lang po. Ganun lang po ang gagawin ninyo. Okay? So, hindi mo rin po kailangan, ng parang mag-ask ng opinion or approval sa iba. Kasi po, ikaw mismo, kung potential, power, kakayanan, or whatsoever matatawag nyo, sa meron po kayo ngayon, habang kayo yung nanggagamot. It's yours. No? So, hindi nyo po kailangan. Ilabas nyo po kung ano yung dapat nyo ilabas. And again, every time naman po talaga na tayo po ay manggagamot, kailangan po natin humingi ng basbas sa taas. And don't ever forget to pray every day. Yung pagkain po ng mga buhay ko na salita po is kailangan po natin yan. Kasi po yan po ang magbibigay sa atin ng proteksyon, buhay, lakas. No, para po sa marami po tayong matulungan or magamot ng mga tao. Kahit hindi po tao, kahit po hayop, no. So ang kailangan lang po talaga natin dito is keep the faith. Okay? So kuha po tayo dito ng siguro mga ilang messages pa, no. Para magkaroon ng more clarity. Okay, ay dami. Okay, so kuha po tayo ng ibang message. For March 1, may goodness, March 1 na. Ang bilis ng panahon. Okay, so no act of kindness is ever wasted. Some of the kindest people you will ever meet have been through hell and back themselves. That strengthens their compassion and empathy. If this is describing you, you keep being the beautiful soul that you are. Okay, so no act of being kindness is ever wasted. So, kailangan tuloy-tuloy nyo lang yung pagiging nyo. Actually, hindi naman to just like an act, no, or parang arte nyo lang na kayo mabait. It comes from your heart na talagang you have this pure heart na tumulong or makipagkawang-gawa sa tao. So, meron po kasi talaga kayong tinatawag na, eto nga, keep being the beautiful soul that you are. Eto ka eh. So, eto yung natural mo. So, kailangan mo lang talaga dito is mas pagtibayin, no? And mas palawakin. Anything else, universe? Okay, prioritize your self-healing right now. Put your needs above others. For once. Okay, so minsan po talaga ganun, we need to prioritize ourselves for healing, or not only for healing but also for others, like taking care of ourselves, physically, spiritually, mentally, emotionally, and financially na rin. But parang for you, parang sa'yo kasi dito, no, is parang mas pina-prioritize mo pa rin at the same time talaga. Parang 80% is sa iba and 20% is yours. But your card says, or the universe says, try to prioritize yourself, no, for once, no, for once. Parang ikaw naman, no, hindi yung puro iba, hindi yung ibang tao. Parang try to take a rest or take a vacation, alam niyo yun, mag-unwind kayo paminsan-minsan, no?
para ma-relax din kayo. So, it's time to focus on you. Self-healing takes time and a lot of self-love. Totoo yun. Yung self-healing po kasi is talagang medyo matagal ang proseso. Pero, it depends pa rin kung gaano po kayo ka-close kay God. Minsan po kasi ang bilis ng healing. Like, ako po kasi, kung halimbawa ako po galit, ngayon galit ako, pero maya-maya po, pag naibug ako na, wala na. Tapos na. Forget it. No? Mga ganun lang po. So, remember, open wounds don't heal into scars overnight. Totoo po rin yun, no? So, take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. There's no rush. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, for me, parang mas maganda po yun talagang, wag na lang po tayo magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi rin po kasi maganda. Actually, yan po nagiging cause ng blockages and some delays na paparating po sa inyo. Okay? Anything else? Okay, so now here it is. So if you are feeling stuck in any idea, in any area of your life, whether it is in a relationship or a job or a career or just a situation, ask yourself, what is stopping me from living? Yes, living is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave. We are right beside you. Okay, so the universe says they are all there beside you, no, to take care, no? Pero I know for some of you na kahit po feeling stuck kayo is still andito po yung pinipilit nyo pong bumangon, which is mas maganda po yun, ano. But parang sinasabi naman dito kasi po ng universe, no, is try to parang kumawala, no, or try to cut the cords dito sa mga taong to, or relationship, or a job, or career, or whatsoever, na nagbibigay sa inyo ng hindi naman po maganda. What's the reason bakit hindi po kayo makapag-live dyan? Don't be scared down, no? So, parang for you, parang, andito yung for some of you, is natatakot po para iwan, especially kung halimbawa mga bulok na pag-uugali ng mga asawa ninyo, ng person ninyo, bakit hindi kayo makaalis, no? Or dyan sa place na nandiyan kayo, bakit hindi kayo makaalis? Meron kayong isang kinakatakutan o meron kayong isang pinanghihinayangan, but the universe says, wag kang manghinayang, wag kang matakot. Kasi for sure, sa litipatan mo, which is ibibigay din sa iyo ng universe kung saan ka dapat lumipat, kung saan ka pumunta, kung sino dapat mong samahan, is dito ka magkakaroon ng growth, no? Minsan sa una, I'm actually totoo, no, sa una masakit po talaga. Kasi especially kung andyan yung there's a lot of memories na naiiwan, but parang i-balance nyo, no? Or try to think of it kung ano ba talaga ang sa tingin mo, nagkaroon ka ba ng growth dito, naging masaya ka ba dito, kontento ka na ba? Minsan kasi yung contentment kasi ang papasok din eh. If you think na kontento ka sa ganitong klaseng buhay, then stay. But if not, pwede kang mag-move forward, pwede kang mag-relocate, no? And again, be brave daw, no? The universe says be brave, no? Kasi nandiyan naman sila lagi sa'yo to support you. Anything else? Okay, so it's never too late to start over. So, ayun na nga. So, kung dito sa card na to sinasabi na feeling stuck ka, kung feeling stuck ka at tatingin mo para talagang nakabaon ng paa mo sa lupa, walang nangyari sa'yo, hindi ka nagkakaroon ng growth, walang changes sa buhay mo, then try to move on, no? Try to move forward. Try to let go everything na nandyan sa paligid mo ngayon. And the universe says also na it's never too late to start over. Hindi naman talaga, no? Hanggat nabubuhay nga, kailangan maging full of hope tayo. Hindi po tayo kailangan maging hopeless sa mga nangyari sa buhay natin. Hanggat humihinga nga po tayo at alam po natin na andyan ang Diyos para tayo tulungan sa araw-araw, wala po tayo dapat panghinayangan, katakutan, yung mga ganun. So, you have to trust in the magic of new beginnings. Totoo yan. Yung new beginnings po kasi is, it's up to you, no? Kung paano mo babaguhin po ang sarili nyo sa oras sa pagbangon nyo, pagkagising nyo po sa umaga. Kung meron kayong mga kabulukan yesterday, then today, make sure na lahat fresh. It's a fresh start para po maging maganda na po yung flow ng buhay ninyo, ng life cycle ninyo, no? So they are waiting for you. Notice them, seize them, and appreciate all that you have. Just relax and trust. Contentment. To make it short, kailangan po natin ng
maging kontento po tayo sa buhay, no? Hindi po tayo natin kailangan na mag-expect ng sobra-sobra. Kung ano po na andyan, that's enough, no? And keep on praying na if you still have those needs na parang sa tingin mong parang may gusto ka, ganun. But hindi naman po natin makukuha yan kung wala po tayong pagpupursige. Wala po tayong sipag, tiyaga, and of course God na mag-guide po sa atin. So ang kailangan lang po talaga dito is make sure po na we have the connection to God para po dalhin niya pa tayo sa right path. Okay? So, here is if you frequently give yourself permission to doodle, wonder, and to be totally unproductive, and you actually release such interludes, I can guarantee that your genius, creativity, and productivity will increase exponentially. Okay. So, now is, totoo naman yan eh. Parang, kailangan nyo lang talaga dito. Actually, hindi naman sa paggagamot, no? Lagi ko sinasabi na you need to ask permission first, no? Blessings from God para mapagtanggubayan nyo po ang lahat. Ganon din naman po sa ibang sitwasyon. No? Na parang, hihingin po na kayo ng assurance sa God, ito po ba talaga ang para sa akin? God, pwede nyo po ba akong i-guide? Kasi may ganito po akong plano, ganito, ganyan. God, pwede nyo po bang ganito, ganyan? Pwede nyo po ba akong tulungan? Yung mga ganon po. Para po wala pong regrets afterwards, no? So, parang siguro mga a week ago, kung may mga plans ka ng gano'n, then, hulmahin mo na yung 1 week or that week para pagdating ng that day is, andito na yung ma-accomplish mo siya ng positive, no? Hindi yung magkakaroon ka ng regrets. And, pagdating sa dulo, dahil wala ka naman pakialam at hindi ka naman humingi ng kumonsulta kay God, no? Ariba ka lang ng ariba, decision ka ng decision ng walang, alam mo yun, walang preno, no? And bigla ka nalang madadapa, diba? So mas maganda po talaga yung may consultation kayo kay God or a permission, ask a permission muna. Okay, so anything else? In your journey, there will be times when you feel lost. Meron pong times talaga na gano'n na parang ang pakiramdam mo, hindi lang lost eh. Again, confused, lonely, and angry. Pero ito po kasi is considers as parang nasa transition ka. Or maybe transformation. Parang gano'n. No? Or maybe andito yung nagkakaroon ka nga ng, ang tawag doon, hindi recharge eh, but andito yung spiritual gift or yung gift na meron ka is nagkakaroon ng level up, no? Nagde-level up ka. Okay? So, you won't feel those emotions forever. True. It's just a temporary, parang ilang days lang, then after that, okay ka na ulit. Mas energetic ka, mas powerful ka, mas brave ka, mas tough ka. Ganun. So, you are transitioning to a better, stronger version of yourself. See? Shed away those unneeded layers and keep growing. Again, move forward. Okay, so last 2 cards. So, ano to? Parang paalala lang sa inyo, no? Na don't fear. No fear, kumbaga. So, you will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did for you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process and how things are unfolding for you. So, parang ang nangyayari ngayon dito, no, is lahat ng desire mo ngayon, lahat ng wishes mo, lahat ng minamanifest mo, especially sa mission mo, are all granted. Naandyan na siya lahat, binigay na sa'yo, lahat ng support ng universe na sa'yo, lahat ng support ng ascended masters na sa'yo, guidance as well as binibigay nila sa'yo. Lucky you. You're so blessed. No? So, keep it up and hoping na huwag kang magbago. No? Kanina naman po itong message na to, please keep it up, keep on praying, and keep on parang listen, no, to those whispers na nagbibigay sa'yo ng guidance sa mission mo. Anything else, universe, for the last card? Oh, last 2 cards. Siyempre, ito muna nakaiper nga babaw. Okay, so love yourself more.
by saying no to things that feel draining and burdening you. Ako hindi ako ganito. O siguro this is just a reminder din from the universe na I need to love myself more. No, but hindi ko pa kasi ugali yun eh. Para kasing ako din na bali masaktan, wag lang yung kasama ko. Wag lang yung pamilya ko, wag lang basta sila, no? So, andun ako. So, saying no when you want to say no instead of saying yes to please other people is a real act of self-love. Well, it's up to you, no? Ako sanay ako masaktan eh. Mga tipong ganun. Martir ako eh. No, I'll just let go, let God. No, talagang yun na po ako eh. Let go, let God ako eh. Kung ako po nagpakita na maganda sa tao, then lolokohin ako, tatraydorin ako, fine. Kasi I know God is there, no? Para pagtanggol ako, andyan siya para mahalin ako. Okay? Okay, so for the last card is, no matter what happens, no matter how far you seem to be away from where you want to be, never stop believing that you will somehow make it. Make an unrelenting belief that things will work out, that the long road has the purpose. Yes. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, syempre, mas patibayin talaga yung faith pa rin po talaga. Na talagang everything will work out, no? O everything will put into place para dyan sa mga gusto mo na marating sa buhay. Ang kailangan nyo lang po talaga is talaga pong continuous, no, yung pananalig po sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw at kahit po anong mangyari, kahit ano po pagsubok ang mangyari, trust the process, no. If you are here nasa spiritual journey po kayo, marami po kayo tatahakin, na kahit po kaming mga healers na po na matagal na, still meron pa rin po mga initiation. Pero after that initiation and we pass, is talagang, syempre, level up po yan. May award na naman po kami yan. Ganun lang po. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is trust the process and make sure na you always believe in God, na kahit sa anong battle po na mangyari, mapa-spiritual, physical, mental, emotional, financial, andyan lang po siya. Nakabantay lang po yan. Tinitingnan lang po niya kung ano yung mga reaksyon natin. Tinitingnan lang po niya paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Matatakot ka ba? Mananampalataya ka ba sa kanya? Tatawagin mo ba siya? Or just go on? Or you're just going to do what you want? Parang ganun, no? So, always, isipin nyo po lagi, sa lahat po ng mga decisions natin, lahat po ng ginagawa, lahat po ng galawan dito sa mundo, si God po ang may gusto niyan. It's all God's plan. So, kung ano man po yung mga plano din natin, dapat i-consulta natin kay God yan. Tama po ba to? Ganito po bang gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Pagka doon na po yung confusions niyo, tulungan niyo po ako. Ganun na po. Humingi na po kayo ng tulong. Okay? So, sa mga naka-resonate po, di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And I want to say sorry dahil hindi po ako nakapag healing today. I'll try tomorrow. I'll try tomorrow makapag-live. I'll try. And kasi nga po gumawa ako ng rock salt and medyo marami po yung nagpa-ritual this time. Especially po doon sa mga gayuma na nagpa-backlash po. Again, hindi po ako nagawa ng gayuma, ha? Hindi po ako nagawa dahil that's manipulation. That's hindi po magandang gawain ng namumersa po tayo ng damdamin ng tao. Okay? So, close your eyes for the healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all in love, peace, and hope. Bye!